Isang masayang araw sa inyong lahat. Narito ako si Teacher Aiza at ako ang inyong magiging gabay para sa inyong bagong aralin sa Filipino 2 o para sa ikalawang baitang ng Filipino. At narito tayo sa unang linggo ng inyong aralin. Handa na ba kayong matuto ng panibagong kaalaman ngayong araw? Kung gayon, simulan na natin ang ating pag-aaral. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay kaalaman sa pag-unawa ng napakinggang teksto. Mahalaga na ating unawain ang teksto na ating napapakinggan o ating nababasa. At alam mo ba na higit mo itong mauunawaan lalo na kung ang kwento ay iyo ring naranasan sa iyong totoong buhay? Simulan na natin. Ang mga naunang kaalaman o karanasan ay mahalaga sa pag-unawa ng mga tekstong napapakinggan. Mas lalo mong maunawaan at may uugnay ang teksto kung ito ay naranasan mo sa totoong buhay. Pagkatapos mong mabasa ang isang kwento at napansin mo na ito ay parang may kapareha o naranasan mo na rin ang ganitong klaseng sitwasyon dati, mas lalo mong nauunawaan o mas madali mong nauunawaan ang kwento na iyong binasa. Hindi ba? Parang nasasabi mo sa sarili mo, parang ganito rin yung naranasan ko dati. Parang ganito rin yung ginawa sa akin ni nanay nung ako ay may sakit. Parang ganito rin ang pagmamahal na ibinigay sa akin ng aking mga kapatid at mga kaibigan nung ako ay nagdiwang ng kaarawan. Hindi ba? Mas nagiging malapit sa iyo o mas nauunawaan mo yung kwento lalo na kung may kaparehang sitwasyon ito na naranasan mo rin sa iyong buhay. Ang araling ito ay makatutulong sa iyo upang magamit ang naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang teksto. Magagamit mo ang iyong karanasan, halimbawa, ano ba ang iyong naging karanasan sa iyong unang pagpasok sa klase? Maaari mong magamit ito kung ang kwento na iyong babasahin ay tungkol sa isang bata at ang kanyang karanasan sa pagbubukas ng klase. Para sa unang gawain, basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong pagkatapos. Ang kwento natin ay Ako at ang Aking Kaklase ni Maria Luisa Lining. Unang araw ng klase ngayon, kaya naman tuwang-tuwa si Lisa. Inihatid siya ng kanyang ina sa paaralan. Maya-maya pa ay dumating na ang kanilang guro. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Binibining Ana de Vega, ang inyong guro. Masiglang bati niya. Nang marinig ito ni Lisa, lubos ang kanyang kagalakan dahil nakita na niya ang kanyang bagong guro. Matapos nito, tinawag sila isa-isa ng kanilang guro at nagpakilala sa unahan. Nang ang lahat ay nakapagpakilala na, mayroong dumating na magulang kasama ang isang batang lalaki. Pinapasok siya ni Binibini de Vega at nagpakilala rin sa harapan. Pinaupo siya malapit kay Lisa. Kumusta ka? Ako si Lisa, wika niya. Mabuti naman ako, medyo kinakabahan lang. Bagong lipat kasi kami dito. Ako naman si JP, sagot ng bata. At ito ang kwento ni Lisa at ng kanyang bagong kaklase. Tara, subukan nating sagutan ang mga sumusunod na tanong. Nakinig ka bang mabuti? Kung gayon, alamin natin kung naunawaan mo ang kwento. Sino ang bata sa ating kwento? Anong mayroon sa araw na iyon? Ano ang nararamdaman ni Lisa sa unang araw ng eskwela? Anong katangian mayroon si Lisa? Kung ikaw si Lisa, gagawin mo rin ba ang ginawa niya at bakit? Paano mo maipadadama sa iyong kamag-aral na siya ay hindi nag-iisa? At ano ang natutunan mo mula sa kwentong binasa? Halika at tingnan natin ang mga sumusunod na sagot. Ang bata sa kwento ay si Lisa.
Unang araw iyon ng klase ni Lisa, kaya naman siya ay masayang masaya. Bilang 3, tuwang-tuwa si Lisa sa pagbubukas ng klase. Bilang 4, siya ay isang batang masigla at masayahin. Opo, gagawin ko rin yon dahil maganda na tayo ay maging palakaibigan, lalo na sa mga bagong lipat na mag-aaral. Bilang 6, magkukusa akong magpakilala o makipagkilala upang mapalagay ang loob ng bago kong kaklase. At para sa bilang 7, maging palakaibigan sa mga bagong kaklase at maging masayahin at masiglahin sa lahat ng pagkakataon. Para sa ating susunod na gawain, may mga sitwasyon dito na ating babasahin na kasama ng inyong kasama sa bahay o maaring ako na ang magbasa. Isulat ang letra ng tamang sagot. Bilang 1, mayroon akong alaga. Malambing at matalino siyang tuta. Ang buntot niya ay mahaba at mabalahibo ang mukha. Anong alaga mayroon ng nagsasalita? Tama! Siya ay may alagang tuta. Letra A. Bilang 2, si Ana at Marie ay pumunta ng parke upang maglaro. Saan sila pumunta? Wasto muli. Letter C. Sa parke. Bilang 3, paraan ng tamang paghuhugas ng kamay. Una, basain ang kamay ng tubig at sabunin ito ng maigi. Pangalawa, kuskusin ang kamay ng 20 segundo. Sumunod, banlawan ang kamay ng malinis na tubig. At tuyuin ang kamay ng malinis na bimbo. Tungkol saan ang iyong nabasa? Tama! Ang iyong nabasa ay tungkol sa wastong paghuhugas ng kamay. Letter A. At para sa bilang 4, anong bahagi ng katawan ang nabanggit sa bilang na 3? At ito ay letter C. Kamay. Balikan mo nga ulit kung wasto ba ang iyong naging sagot. Para naman sa ating ikatlong gawain, ano ang iyong damdamin ayon sa mga sitwasyon sa ibaba? Iguhit ang masayang mukha at malungkot na mukha upang maipakita ang iyong damdamin. Gawin ito sa iyong kwaderno. Bilang 1, nakita mo ang iyong dating kamag-aral sa unang baitang. Bilang 2, may lumapit sa iyong bata at nagpakilala siya sa iyo. 3, inihatid ka ng magulang mo at iniwan ka na sa loob ng silid-aralan. 4, binati ka ng iyong guro. At bilang 5, tinawag ka ng iyong guro upang magpakilala. Tama bang naiisip ko? Ganito ba lahat ang iyong sagot? Lahat ay may masayang mukha. Binabati kita dahil tunay na ikaw ay isang masayahing bata. Para sa susunod naman na gawain, alin sa mga salita sa ibaba ang tumutukoy sa tanong na sino, saan, kailan, at paano? Isulat ang S kung sino. Pag sino ang tinutukoy nito ay tao. SN kung saan. Saan naman ang tanong kung ang tinutukoy ay isang lugar o kung tinatanong ay isang lugar. K kung kailan. Sinasagot naman nito ang tanong kung kailan naganap yung isang sitwasyon. At P kung paano o yung paraan kung paano ginawa ang isang kilos o isang sitwasyon. Isulat muli ito sa iyong kwaderno. Bilang 1, Paula. Letter S. Bilang 2, nagunahan sa pila. So, paano sila? Pumila sa kantina. So, paano? Okay, so saan sila nagunahan ng pila? Sa kantina. SN. Kailan sila pumila sa kantina? Umaga. Letter K. At paano sila kumain ng kanilang baong pagkain? Masaya silang kumakain. Letter P.
Tama bang lahat ang iyong sagot? Napakahusay mo talaga! Upang lubos na maunawaan ang isang kwento, dapat tandaan ang mahahalagang detalye. Ang detalye ay binubuo ng tauhan o yung tao na gumaganap sa isang kwento, lugar na pinangyarihan at mga pangyayari. Karaniwan itong sumasagot sa mga tanong na sino, ano, saan, kailan, ilan, paano, at bakit. Gawain naman natin ang isa pang gawain o pagsasanay. Basahin ang kwento sa ibaba. Matapos basahin ay sagutin ang mga tanong. Ito kaya ay nangyari na rin sa iyo o naranasan mo na ba ang ganitong klaseng karanasan gaya ng naranasan ng mga tauhan sa kwento? Ang pamagat ng ating kwento ay Maalagang Ina ni Maria Luisa Lining. Sabado ng umaga, handang-handa na sina Nanay Carmen at Tatay Ramon. Dadalo sila sa pagtitipon nina Lolo at Lola. Anibersaryo ng kasal nila. Dapat ay naroon ang buong pamilya. Tinawag ni Aling Carmen ang mga anak. Fe, Ray, nasaan na ba kayo? Bihis na kami ng tatay ninyo. Nanay, may sinat po si Ray. Isasama pa po ba ninyo kami? Tanong ni Fe. Dali-daling pumunta si Aling Carmen sa silid ng anak at hinipo ang ulo ni Ray. Nalaman niyang may sinat ito. Lumabas siya ng kwarto at nang ito'y bumalik, nakabihis na ito ng damit pambahay. May dalang palangganang may tubig, botelya ng gamot, at yelo. Nagustuhan mo ba ang kwento? Anong mga bahagi sa kwento ang iyong nagustuhan? Tara at sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Sino-sino ang tauhan sa kwento? Ang mga tauhan sa kwento ay sina Nanay Carmen, Tatay Ramon at ang mga anak na Fe at Ray. Ano ang dadaluhan ng pamilya? Dadalo sila sa pagtitipon para sa anibersaryo ng kanilang kasal. Para ito sa mga magulang nila Nanay Carmen at Tatay Ray o yung lolo at lola ni Fe at Ray. Bilang 3. Ano-ano ang dala ni Aling Carmen ang pumasok sa kwarto? Si Aling Carmen ay may dalang palangganang may tubig, botelya ng gamot, at yelo. At dahil dyan, alam ko at nasisiguro kong may natutunan ka at naunawaan mo ang ating aralin ngayong araw. Nawa ay patuloy kang mag-aral at patuloy mong pagsumikapan na mag-aral sa mga susunod pang mga linggo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako si Teacher Aisa at magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo. Paalam!